Pinili nilang palibutan ang ermitanyo upang magawa nito ang ritual sa lupa na hindi maantala. Nang magawa ng ermitanyo ang ritual na kanyang nais, doon na ito nagpakawala ng mga usal na halos sa bawat sambit pa lamang ng ermitanyo, nakakaramdam na ng matinding pambibingi ang mga aswang. Sa paglipas ng mga minuto, biglang may nagsilabasang mga aninong nagliliwanag sa simbolong iniukit ng ermitanyo sa lupa. Yun ang tinatawag niyang mga nilalang na makasama niya sa labanan. Kasabay din ng mga pangyayaring yun, nasipat nilang lumalaki ng kaunti ang dalupahaw ng ibon. Pero paglalarawan ng ermitanyo sa mga nilalang na kanyang tinawag, malaanino ang mga katawan nito na mayroong daladalang iba't ibang uri ng sandata. Karamihan sa mga nilalang na nilikha ng ermitanyo, meron itong mga pakpak na animoy sa anghel. Dahil sa lumabas na mga nilalang na nilikha ng ermitanyo, minuto lang ang nagdaan nang biglang mangalahati ang bilang ng mga aswang. Ang ginawa kasi ng mga nilalang na yon ay sinasapian ang mga aswang na kanilang nalapitan upang atakihin pa ang iba nitong kauri. Dahil sa halos ng mga aswang ay nasapian, wala nang magawa ang mga ito kundi sila ay magpatayan. Sa kabilang dako naman, patuloy ang pakipaglaban nila Nuli at Danilo. Halos marami nang natanggap na sugat si Danilo sa digmaan dahil sa mga sigbing nakikialam. Kahit malakas ang mutyang hawak ni Danilo, nahihirapan pa rin ito sa isang gabunang kanyang nakaharap. Dahil kakaiba ang lakas ng mga nilalang na yon, si Nuli naman napilitan ng gamitin ang mga anino upang madali niyang mapaslang ang isa sa mga gabunan. Kapag kasi makahuli siya ng isa dito, pinagtutulungan naman siya ng 3 pang mga kasama nito. Halos babao na nga ang mga matatalas na pangil ng mga nilalang na yon sa kanyang mahiwagang paluti. Sa bawat pagkagat nito sa katawan ni Nuli, pilit naman niya itong ibinilibag sa lupa upang tuluyan siyang makawala. Mamatay ka na! Mamatay ka na! Masyado kang mapanghas para harapin kaming 5 na hindi pinag-isipan. Dahil sa iyong katapangan, labis ka naming hinangaan bilang isang mabagsik na antingero. Pero nakakalungkot iyo, dahil hanggang dito na lamang ang lupang iyong lalakaran. Wika nito sabay tawa ng may pang-iinsulto. Nang marinig ito ni Nuli, pinili niyang huwag sumagot upang ituon ang kanyang wisyo sa pakipaglaban. Ilang minuto pa ang makalipas, pinili ng mga gabunang yung paikutan si Nuli. Habang nakikiramdam siya sa maaring ataking gagawin ng mga ito, pilit niyang iniinda ang mga lalalim na sugat na kanyang natamo. Sa paglingon niya sa kanyang likuran, biglang umatake sa kanya ang babaeng aswang. Nang mahawakan niya ito sa ulo, ay ang pagsunggab naman sa kanya ng 3 pang gabunan. Dahil sa hindi niya maiwasan ang mga atake, wala na siyang magawa kundi ibagsak ang kanyang sarili sa lupa. Nang makakuha siya ng pagkakataon, pinili niyang palabasin ang kampilan upang saksakin ang isang gabunang nakahawak sa kanya. Pagsaksak niya sa isa sa mga ito, ayon, nagsisisigaw ito habang nagkaroon ng apoy ang sugat nito sa dibdib.
Yung ibang nakahawak sa kanya ng mga gabunan, napilitan itong umatras habang mabilisang nag-uusal. Dahil nakakaramdam ang mga gabunan ng panganib, gumamit na ng espiritual na lakas ang mga gabunang kalaban niya. Pero dahil sa hawak na niya ang kampilan ng mga anghel, halos nagwawala na itong sinuli. Habang nagpapakawala ng mga atake, nang masipat niya ang isang gabunang nag-aanyong usok na, pinili niya itong sunggaban. Hawak-hawak ang kampilan. Ang ginawa niya, tinaga niya ito ng tinaga hanggang sa manghina ito kakailag sa kanyang sandata. Kahit nag-aanyo pa itong isang usok, pilit niya itong sinundan hanggang sa matadyakan niya ito at napasandal sa malaking bato. Nang makita ito ni Nuli, hindi na siya nagdadalawang isip na bigyan ito ng 2 saksak sa tiyan, hanggang sa tumagos ang kanyang kampilan hanggang sa may likod nito. Dahil sa kanyang ginawa, segundo lang ang pagitan nun nang kinain ng apoy ang nasaksak niyang gabunan. Ang napaslang noon ni Nuli ay ang babaeng gabunan nang siyang ikinagalit ng husto ng lalaking gabunan nito. Matapos nilang masilayan ang pagbagsak ng katawan ng kanilang kasama, doon na nagwala ang 2 gabunang kalaban ni Nuli. Nang biglang dumating si Danilo, dahil nagawa na nitong paslangin ang gabunang kanyang nakaharap. "Nuli, okay ka lang?" Wika nito habang habol hininga. Nang itinuro ni Nuli ang 2 gabunang natitira, na animoy susugod sa kanilang 2. Sa pag-atake ng mga ito sa kanilang 2, tila ba naramdaman ni Nuli ang labis nitong panghihina, dahil sa napaslang kasi nila ang asawa nito. Nang makahanap uli siya ng pagkakataon, doon na niya nagawang gilita ng liig ang gabunang kanyang nakaharap. Kasabay ng pagilit niya sa liig nito ay ang pagtayo nito habang bumulwak ang dugo sa liig. Ilang segundo lang ang lumipas, bumagsak din ang katawan nito habang wala ng buhay. Habang si Danilo at ang kaharap nito, patuloy pa rin ito sa pakipagbuno dahil sa bilis at liksi ng gabunang yon. "Danilo, tapusin mo na yan. May pupuntahan pa tayo." Wika niya dito. Maya-maya pa, nasipat niya ang ginawa ng kaibigan niya. Habang nakipagbuno kasi ito, may kung anong sandatang lumilipad papaitas at kaagad niyang itinulak ang gabunang kanyang nakaharap. Ang akala ni Nuli, lulubayan nito ang gabunan. Pero laking gulat na lamang niya nang makita niyang bumulusok pa ibaba sa lupa ang sibat nitong pinakawalan sa ere, at bigla yung tumama sa gabunang kanyang kaharap. Matapos nun, kaagad namang naglalakad si Danilo papalapit sa kanya habang hingal na hingal ito. Pero ang akala nila, naubos na nila ang mga gabunan. Ngunit laking gulat nilang 2 nang may biglang bumulusok sa itaas papunta sa kanilang harapan. Paglapag ng nilalang, doon nila nakita ang kakaibang aswang sa mga gabunan, na sa palagay nila, ito ang pinuno ng mga gabunan. Pagsipat nito sa kanyang mga kauring nakahandusay na sa lupa, pinili nitong hinarap si Nuli ng buong lakas at tapang.
Masaya ka na ba? Napaslang mo ang 5 mga kapatid ko. Pangako, ngayong gabi, unti-untiin ko ang pagkamatay mo. Ipapalasap ko sa iyo ang buhay ng impyerno upang mabayaran mo ang walang awa sa aking mga kasama. Ubusin ko ang mga kasama mong narito sa lugar namin at ibabaon ko ang bawat parte ng inyong katawan. Humanda ka, Antingero. Humanda ka. Pagbabayaran mo ang lahat. Sigaw ng dato. Nang marinig ito ni Nuli, pinili niyang paatrasin si Danilo upang pagbigyan ang nilalang sa nais nitong duelo. Nang biglang dumating sila Tonyo at Mang Karding doon sa kanilang kinaroroonan upang maghatid ng tulong. Bago pa man makalapit sila Tonyo, nagwika na si Nuli ng, "Huwag kayong makialam sa laban na to. Manood lang kayo. Hayaan niyong pagbigyan ko ang gabunang ito sa hinihiling niya." Wika niya sabay usal sa kanyang mga palad upang taglayin ang pisikal na katawan ng isang berdugo. Matapos makapag-usal si Nuli, nagkaroon ng marka ang buong katawan ni Nuli. At masisipat mo dito ang animoy mga gintong baging na nananalaytay sa kanyang katawan. Mas naging bato-bato ang kanyang kalamnan na para bang dadaanin nito sa pisikalang laban ang duelo nila sa gabunan. Kahit pagod na noon si Nuli, pinili pa rin niyang hinarap ang gabunang yon ng buong tapang. Dahil sa may tiwala naman sa kanya sila Tonyo, kaya hinayaan siya ng mga ito sa kanyang desisyong pinanghawakan. Nang marinig ito ng kalaban ni Nuli, tumawa lang naman ito at hindi naglaon ay sumugod ito sa kanyang kinaroroonan. Pagbuka ng 2 nitong mga pakpak ay agad siya nitong sinunggaban. Agara naman itong sinalubong ni Nuli ng buong lakas upang ipatuloy na ang kanilang labanan. Ramdam na ramdam noon nila Tonyo ang bagsik ng 2 nagharap. Dahil sa bahagyang yumanig noon ang lupa at mga bato. Pero pinili nilang huwag makialam sa laban dahil na rin sa utos ni Nuli. Ilang minuto pa ang lumipas, nakatanggap naman si Nuli ng malakas na kalmot sa kanyang tadyang galing sa gabunan. Ang akala noon nila Tonyo, ikakamatay na ni Nuli ang ataking yon dahil sa lakas ng puwersa galing sa gabunan. Pero dahil sa kunat ng balat ni Nuli, mas lalo pang nagliliwanag ang mga gintong ugat sa kanyang mga katawan sa tuwing makakatanggap siya ng atake. Nang akmang sasaksakin siya ng matatalas nitong mga kuko, buong lakas naman niyang sinangga ang mga kamay nito. Sabay suntok sa dibdib ng nilalang na halos ikinadurog ng mga buto nito. Dahil sa kanyang ginawa, halos lumupaypay noon ang gabunan dahil sa solidong suntok niyang pinakawalan. Hindi rin nakagawang makaganti ang nilalang dahil sa hawak-hawak niya ang kabila nitong mga kamay. Pabor din sa kanya ang ganong pagkakataon, kaya nagawa niyang masuntok ng walang habas ang kanyang kalaban. Matapos niya itong mabigyan ng mga suntok, agaran din naman niya itong pinakawalan. Wala na noong nagawa ang nilalang. Habang lumapit sa mga mahihina niyang kauri, habang nag-aagaw buhay. Dahil kasi sa gamit niyang mga aral dito,
animoy nadurog ang puso ng gabunan.